Bagyong Emong humina sa severe tropical storm. Signal number 3 nakataas sa ilang lugar. Walong lugar sa bansa pinag-iingat sa banta ng storm surge dahil sa Bagyong Emong. Bilang ng mga nasawi dahil sa magkakasunod na bagyo at epekto ng habagat, sumampa na sa 25. 84 na mga lugar isinailalim na sa state of calamity. 4 na bahay sa Baguio City natabunan ng gumuhong lupa. Strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, lubog sa baha. Cashless payment ng pamasahe sa MRT3 umarangkada na ngayong araw. Ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy na sa Lunes kahit pa masama ang panahon. Effigy na gagamitin ng mga rallyista, inihahanda na rin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 25, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng naitatalang casualties bunsod ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo sa bansa at epekto ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of July 25, sumampa na sa 25 ang bilang ng mga namatay dahil sa masamang lagay ng panahon. Mayroong 8 na naitalang sugatan, habang 8 rin ang nawawala. Samantala, lumobo pa sa mahigit 3 milyong populasyon sa bansa ang naapektuhan ng kalamidad o katumbas ng mahigit 1 milyong mga pamilya. 84 na mga syudad at munisipalidad na ang nadeklara ng state of calamity dahil sa matinding pinsala ng mga pag-ulan, baha at pagguho ng lupa. Habang umabot na rin sa mahigit 3.9 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at mahigit 648 million na agricultural damages. Pinag-iingat ngayon sa banta ng storm surge ang 8 lugar sa bansa bunsod ng Bagyong Emong. Base sa 8 AM advisory ng Pag-asa, sinabi nito na posibleng makaranas ng moderate to high risk ng storm surge sa loob ng susunod na 24 na oras. Ang makabaybayin sa ilang mga lugar. Kabilang narito ang area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kung saan posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng storm surge. Samantala nasa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong naman ang posibleng maranasan sa Batanes, Isabela, Cagayan at Zambales. Payo ng mga otoridad, iwasan munang magpunta sa baybaying dagat sa mga nabanggit na lugar at kanselahin muna ang lahat ng uri ng aktibidad sa karagatan upang makaiwas sa anumang posibleng aksidente. Isa ang patay habang 2 ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad mula sa landslide na nangyari sa may boundary ng Silang at Tagaytay City sa Cavite. Naitala ang pagguho ng lupa sa lugar kahapon, araw ng Huwebes, July 24, sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Isang 50 anyos naman na individual ang nailigtas ng Bureau of Fire Protection Rescuers mula sa gumuhong lupa. Sa ngayon ay patuloy ang search and retrieval operations para mahanap ang 2 pang nawawala. Natabunan ng gumuhong lupa ang 4 na bahay sa Purok 2 Outlook Drive sa Baguio City pasado alas 6 ng umaga kanina.
Agad namang rumisponde ang mga rescuer kung saan nailigtas ng mga ito ang 2 babae na natrap sa loob ng bahay. Samantala lubog sa baha ang strawberry farm sa La Trinidad dahil sa pananalasa ng bagyong Emong. Mula sa Baguio City ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, malakas pa rin ba ang ulan at hanging dala ng bagyong Emong dyan sa Baguio City? Yes, Bernard, patuloy na nakakaranas ang lungsod ng matinding ulan at malalakas na bugso ng hangin simula kaninang madaling araw na nagdulot ng malawakang brownout sa ilang mga barangay. Nakakatanggap na rin ang CDRRMC ng mga ulat ng pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng lungsod. 2 babae ang nasagip matapos matrap sa loob ng kanilang bahay na bahagyang natabunan ng putik dulot ng landslide sa Purok 2 Outlook Drive pasado alas 6 ng umaga kanina. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Baguio City Police Office Station 3 at Baguio City Fire Station para isagawa ang rescue operation. Agad ding dinala sa ospital ang mga biktima para sa kinakailangang medical na atensyon. Isang bahay ang tuluyang natabunan ng lupa ngunit wala namang nakatira rito nang mangyari ang insidente. Samantala, ligtas namang na-evacuate ang mga pamilya sa 2 pang apektadong bahay. Nagsagawa na rin ng emergency meeting si Mayor Benjamin Magalong kasama ang mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ngayong umaga upang pagtibayin ang mga hakbang sa disaster response at relief operations sa gitna ng pananalasan ng bagyong Emong. Samantala, dahil sa walang tigil na pag-ulan ay nalubog sa baha ang sikat na strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Lubog sa baha ang mga tanim na strawberry at lettuce ng mga magsasaka sa lugar. Samantala, as of 8 a.m. kaninang umaga, sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, kaliwat kanan dito ang naitalang pagguho ng lupa at rockfall dahil sa mga sama ng panahon. Isinailalim sa one-way traffic scheme ang bahagi ng Kilometer 8 Asin Road sa Tadyangan, Tuba, Benguet, partikular sa ibaba ng Green Nara Campsite matapos gumuho ang bahagi ng bundok bandang alas 7:35 ng umaga. Dahil sa pagguho ng lupa, nasira rin ang isang nakaparadang sasakyan sa lugar. Sarado naman sa mga motorista ang Cannon Road, Baguio Bontoc Road, Governor Badu Dangwan National Road, Shilan Bicol Road, Benguet Nueva Vizcaya Road at Pico Lamtang Road. Sa ngayon, Bernard, ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa mga naapektuhang mga pamilya dito sa Benguet Province. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Grace, paano na yung assessment ng local government unit dun sa mga bahay na natabunan? Sila ba ay pababalikin pa doon o bibigyan na sila ng malilipatan? Yan yung isa sa pinag-uusapan ng lokal na pamahalaan dito sa Baguio City dahil nga kung tutusin dito sa Baguio ay wala talagang lugar pa na pwedeng ma-relocate yung mga residente dito sa may landslide prone area dito sa Outlook Drive, kaya naman nanunuluyan muna itong mga nasa lantao na apektuhang mga pamilya sa evacuation center. Ang iba naman ay nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Kaya pag-uusapan pa nila kung ano ang immediate na tulong na maibibigay muna pansamantala sa mga pamilya na naapektuhan nga nitong pagguho ng lupa. Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Dahil sa nararanasang sama ng panahon, isa sa pangunahing apektado ay ang mga magsasaka sa Benguet Province. Maliban sa nasisira at nalulusaw ang kanilang mga tanim na gulay dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat, matumal din ang bentahan sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Nagbabalik si Grace Doctolero. Bago pa man tumamang magkasunod na bagyo, mabenta at mabilis maubos ang mga inaning gulay ni Mang Lino Jacobs sa Benguet. Maramihan kung bumili ang kanyang mga suki mula sa lowland areas gaya ng Manila at Bulacan. Pero dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo at habagat, unti-unti nang nawawala ang mga bumibili at halos wala nang umaakyat para kumuha ng kanilang mga gulay.
Yung dating yung dalawang bagyo nga sunod-sunod, lalong umipikto, lalong masisira yung gulay. Ang ginagawa namin, inarbis namin kahit kung basta may kikita lang konti o may mahabol pang presyo. Tapos ngayon na, wala konti lang mamimili dito. Walang bumibili. Kung may bumili man, pakunti-kunti lang. Hindi yung malakihan, hindi yung voluman, kundi pakunti-kunti lang. Dagdag pa ni Lino, bukod sa pinsala ng bagyo sa kanilang mga pananim, pahirapan din ang pagbibiyahe ng mga gulay mula sa kabundukan. Maraming pangunahing kalsada sa probinsya ang closed open situation dahil sa mga landslide. Dahil dito tumaas ng 30 to 50 pesos ng wholesale price ng Highland vegetables sa Benguet. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang California green bell pepper na dating 100 to 120 pesos per kilo na ngayon ay nasa 150 to 160 pesos na. Ang sweet peas na dating 300 pesos per kilo, ngayon 370 pesos na. Halos doble naman ang itinaas na presyo ng iceberg lettuce na dating 40 to 45 pesos per kilo na ngayon ay 75 to 80 pesos per kilo. Ang California red bell pepper na dating 60 to 80 pesos ang kilo, ngayon ay 100 to 120 pesos per kilo. Ang carrots na dating 30 to 80 pesos, ngayon 60 to 95 pesos per kilo. At ang white cabbage na dating 12 to 15 pesos, ngayon 16 to 18 pesos per kilo. Samantala, hindi naman tumaas ang presyo ng patatas na nasa 30 to 38 pesos kada kilo, habang ang wombok ay nasa 20 pesos per kilo pa rin. Maaga rin nag-harvest sina Jocelyn Banyaga dahil sa paparating na bagyo. Na-harvest na kasi, lalo na sa litos, nag-tip burn na. Kaya mapapaaga talaga yung kung pwedeng i-harvest na kasi mag-tip burn, sayang lang. Kaya yun, medyo tumaas yung presyo. Kasi yung iba nag-tip burn na, nasira na sa due to moist. Itong lettuce, naani ka agad, imbis nga sa susunod na buwan, naani ka agad kasi nabababad siya sa tubig. Sa sobrang lakas ng ulan, tapos sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala, hinihikayat ng Provincial Agriculture Office ng Benguet ang mga apektadong magsasaka at mangingisda na agad i-report ang mga nasirang pananim at kagamitan sa kanilang barangay agricultural extension worker. Kailangan lamang isumite ng mga apektadong individual ang ulat sa kanilang barangay agricultural extension worker kalakip ang mga larawan ng nasirang pananim o gamit. Mas mainam kung may before and after photos. Ang hakbang na ito ay layong matukoy ang lawak ng pinsala at masigurong makatatanggap ng kaukulang ayuda ang mga apektadong magsasaka. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng Office of Civil Defense Cordillera para sa inaasang epekto ng bagyong Emong. Mahigit 1,000 heavy equipment ang nakapreposisyon na para sa clearing operations sakaling magkaroon ng landslide at rockfall. Tiniyak din ng DSWD Cordillera na may sapat na stock ng food at non-food relief items para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang rescue operations na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga apektado ng patuloy na pag-ulan. Sinuong ng PCG ang malalim na baha para tulungang ilikas ang mga residente mula Pangasinan, Mindoro at Pampanga. Narito ang report ni Nestor Torres. Nalubog sa malawakang pagbaha ang mga residente mula sa ilang mga bayan sa Central, Northern at Southern Luzon, bunsod ng naranasang mga bagyo at epekto ng habagat sa bansa. Sa Calapan, Mindoro, higit 40 residente ng Sitio Perlas Dipa, Barangay Canubing ang inilikas dahil sa lalim ng baha. Naging pahirapan ang pagre-rescue ng Philippine Coast Guard dahil kinakailangan nilang suungin ang malalim na tubig baha para makuha ang mga natrap na residente. Sa Barangay Gutad, Calapan City, sa kasagsagan ng ulan at malakas na agos ng tubig, 11 pamilya ang inilikas ng PCG gamit ang rubber boat at dinala sa evacuation center. May inilikas ding isang pamilya na na-stranded sa kanilang tahanan sa Sitio Parang, Barangay Poblasyon, Baco Oriental, Mindoro dahil sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na ulan. 25 residente naman ang inilikas ng PCG sa Sitio Tabuk, Barangay Poblasyon, Bulalakaw sa Oriental, Mindoro.
Sa post na ito, makikita ang maingat na rescue operation na ginawa ng mga rescuers sa mga senior citizen kasama ang isang PWD. Sa Pangasinan, 3 pamilya ang tinulungan din ng PCG sa barangay Angatel, Orbistondo. Kasama rin ang La Union kung saan ilang kababayan ang kinarga ng mga rescuers habang pasakay ng rubber boat dahil sa hanggang hita na baha sa kanilang lugar. Isang senior citizen din ang nabigyan ng medical assistance ng grupo. Habang sa probinsya naman ng Pampanga, kahit gabi na, tuloy ang PCG sa paglusong sa baha gamit ang rubber boat. Samantala, bukod sa rescue operations, tuloy-tuloy din ang libreng sakay na ginagawa ng PCG katuwang ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority para magatid ng mga pasaherong apektado ng pagbaha. Ang libreng sakay ay available mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nag-iikot ito sa mga rutang Quiapo-Angono, Quiapo-Fairview, Ligarda-Angono, Loton-Alabang at Roas Boulevard, Sucat. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng rescue operation ang mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard at mga kawani ng Barangay DRRMO upang masagip ang 2 mangingisda pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Lulan ang mga ito ng inanod na bangka sa Sitio Aroma, Barangay Tayamaan, Mamburao, Occidental, Mindoro. Agad na nag-deploy ng rubber boat ang mga rescuer upang masagip ang nasabing mga mangingisda. Sa video na ibinahagi ng Provincial Information Office ng Occidental Mindoro, makikita ang aktwal na pag-rescue ng mga otoridad sa mga mangingisda sa kabila ng malakas na alon. Under state of calamity na ang bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro dulot ng walang humpay na ulan at malawakang pagbaha sanhi ng bagyo na nagresulta ng matinding pinsala sa mga komunidad. Ang deklarasyon ng state of calamity ay base sa bisa ng resolusyon ng Sangguniang Bayan. Ito ay magbibigay daan para sa mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Samantala, sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga rescue group mula sa iba't ibang ahensya, nahatira ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga evacuee. Naging pahirapan ang pagre-rescue sa Barangay Ilvita kung saan kinakailangan pang magpalipat-lipat ng mga sasakyan mula truck at saka sasakay ng bangka para lamang marating ang lugar. Patuloy ang rescue efforts ng mga otoridad at volunteers upang mahihatid ang tulong sa mga nasalanta. Bunsod ng matinding epekto ng Bagyong Emong sa lalawigan ng Pangasinan, ilang mga kalsada ang hindi madaanan sa ngayon ng mga motorista. Sa Alaminos, humambalang sa kalsada ang mga nagbagsakang puno at poste ng kuryente. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng Alaminos LGU ang malalaking puno na nasa gitna ng kalsada sa Inerangan Road sa San Antonio, Alaminos. Gayon din ang poste ng Meralco na natumba dahil ang para pansamantalang isara ang kalsada sa malalaking sasakyan. Napatumba rin ng bagyo ang malalaking puno at isang waiting shed sa Pandayan, Bued Road. Sa San Vicente, Tanaytay Junction Road, bagamat nadadaanan na ito ng lahat ng uri ng sasakyan, ay makikita pa rin ang baha dulot ng malalakas na pag-ulan. Muli rin nagpapaalala ang mga otoridad sa mga residente na palaging magbantay at mag-ingat sa gitna ng sama ng panahon. Aabot na sa higit 300,000 mga Bicolano ang naapektuhan ng mga pagbaha at pag-ulan na dulot ng habagat sa rehiyon. Kaugnay nito, nagsimula na ring mamahagi ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 sa mga nasalanta ng kalamidad. Mula sa Daet, Camarines Norte, may report si Brian Baldaraje live. Brian, ano-ano mga lugar dyan sa Bicol yung pinakamaraming naapektuhan ng habagat?
Yes, Bernard, magandang tanghali. Sa probinsya ng Albay, ang nakapagtala ng may pinakamaraming pamilyang naapektuhan ng patuloy na nararanasang pag-ulan dito sa rehiyon ng Bicol. Bernard, aabot sa mahigit 28,000 na pamilya o katumbas ng 140 individual o 140,000 individual ang apektado sa mga bayan ng Tamaco, Covellar, Libon, Upas at Pulangi. Kasunod naman ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamaraming naapektuhang pamilya kung saan aabot sa 25,000 pamilya. Sumunod ang Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Sa pinakabagong ulat ng Office of Civil Defense 5 sa lalawigan din ng Albay, naitala ang pinakamaraming displaced families kung saan umabot ito ng 155 na pamilya. Dahil dito nag-umpisa ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng mga family food packs sa mga apektadong pamilya simula kahapon. Aabot sa mahigit 11 bilyong halaga ng mga family food packs at mga financial assistance ang naipamahagi na sa 6 na probinsya sa rehiyon. Bernard, nananatiling nakataas ang red alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC upang patuloy na i-monitor ang mga bayan o mga lugar na nakaranas ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Bernard, sa Camarines Norte naman, 3 bayan sa lalawigan ang apektado ng pagkawala ng supply ng tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang mga bayan ng Basud, bayan ng Mercedes at Daet South. Ayon sa Prime Water, makapagpanas ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig ang mga nabanggit na lugar dahil sa mataas na water turbidity dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya. Wala pang inilalabas na abiso, Bernard, kung kailan posibleng bumalik sa normal ang supply ng tubig dahil sa hanggang ngayon ay nakaranas pa rin ng manakanakang pag-ulan sa hangin ang buong lalawigan ng Cam Norte. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ipon ng tubig para sa mga susunod na araw. Yan muna ang update mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Daet, Camarines Norte. Nagkaloob ngayong araw ng Family Food Packs ang Department of Social Welfare and Development para sa mga jeepney driver na apektado rin ng mga pagbaha bunsod ng habagat. Ayon sa mga jeepney driver, marami sa kanila ang hindi makapamasada sa mga nakalipas na araw kaya naman humiling sila sa DSWD na mabigyan sila ng ayuda. Mula sa Tayuman sa Maynila, may report si Mia Alonzo live. Mia, nasa ilan jeepney drivers yung mga nabigyan ng ayuda at hanggang sa ngayon ba ay hindi pa rin sila nakakapasada? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 600 na mga jeepney drivers ang pumila kanina dito sa May Tayuman sa Santa Cruz, Manila upang kumuha ng kanilang mga ayuda. Ayon sa ilang mga tsuper na ating mga nakausap, yung ilan sa kanila ay tumigil na muna sa pamamasada. Kung meron mang nakakapamasada, ay iilan lang din ang mga nagiging sakay. Kaya naging dahil ito para sa kanilang request na ayuda sa DSWD. Ayon sa presidente ng grupong Pasang Mazda na si Obet Martin, dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng panahon ngayon, nag-request na sila na matulungan ang mga drivers, lalo na at halos 1 linggo na rin walang biyahe ang ilan sa mga ito. Talagang apektado ang hanap buhay ng ating mga driver. Kanya nga po yan, lumalabas man sila kung minsan, halos talagang naghahati na lang ng boundaries sa operator upang matugunan lamang ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Bunsod din ang pagsususpindi ng klase at trabaho dahil sa matinding baha at ulan. Wala rin nilang nagiging masyadong pasahero. Kaya kahapon po, ako'y naglakas loob na tawagan ng ating kalihim, si Sec Rex Gatchalian, at ako naman po'y napagbigyan. Kaya naman sa ugnay nito, nagsagawa ng relief operation at pagkakaloob ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa 600 jeepney drivers ng Pasang Mazda dito sa Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Maaga pa lamang ay sinamantala na ng mga drivers sa pagpila upang kumuha ng ayuda.
Ayon naman sa DSWD, target na mapagkalooban ang nasa 1,500 super ng Pasamanda. At bukas din nila ito para sa iba pang jeepney Drivers Association na mangangailangan. Ella, sa kasalukuyan, narito tayo ngayon sa bahagi sa terminal dito sa Maytaluman at nakikita nga natin na ilan sa mga jeep ay nakagarage at hindi bumabiyahe. Ayon nga sa ilang mga jeep driver na nakausap na yung iba pinipili na lang nila na masada kahit mabaha para kahit pa paano pero ang iba naman nagsabi na hindi na sila bumabiyahe dahil kadalasan mas malaki pa ang nagiging gastos sila sa kumpuni ng jeep pag nasira ito sa baha kumpara sa kinikita nila. At yan muna ang update mula dito sa Maytayuman. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nagalok ang Pag-ibig Fund ng Calamity Loan at Housing Loan Insurance Claim para sa mga miyembrong nasalanta ng habagat, gayon din ng bagyong Krising, Dante at Emong. Maring makahiram ng hanggang 90% ng kanilang kabuang ipon ang mga kwalipikadong miyembro sa ilalim ng Calamity Loan na may 5.95% annual interest at 3 buwang grace period. Tumatanggap din ang ahensya ng insurance claims para sa mga nasirang bahay, basta't kumpleto ang mga dokumento tulad ng larawan ng pinsala, cost estimate at sertipikasyon mula sa barangay. May 70 araw ang mga miyembro mula sa deklarasyon ng State of Calamity para mag-apply at pwede itong gawin sa mga Pag-ibig branches o sa lingkod Pag-ibig on Wheels. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Tuloy ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit masama ang panahon sa Lunes. Sa isang panayam, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kahit hindi maganda ang panahon at umuulan sa Lunes, tuloy pa rin ang SONA. Wala ring pahiwatig ang Malacanang sa anumang posibilidad na hindi matutuloy ang ulat sa bayan ng Pangulo. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa magiging laman ng talumpati ni PBBM sa kanyang ika-4 na SONA. Nanawagan ang ilang senador na magsagawa na lang ng simpleng pagbubukas ng Senado at State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ito ay dahil sa mga nararanasang hirap ng mga mamamayan, bunsod ng mga bagyo at iba pang weather system. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Dapat gamitin ang okasyon para resolbahin ang mga matagal ng problema at maging bahagi ng solusyon. Ito ang binigyang diin ni Senador Loren Legarda sa gitna ng mga paghahanda para sa pagbubukas ng Senado sa 20th Congress sa Lunes, July 28. Gayon din ang pagsasagawa ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Legarda, ang Senate opening at SONA ay dapat gawing simple gaya ng nararapat at naaayon sa panahon kung saan nagdudusa ang mga mamamayan mula sa masamang panahon na nararanasan sa bansa. Hindi dapat anyang mawala ng kamalayan sa tunay na estado ng bayan. Pagbabawas sa tuluyang pag-aalis ng pagpapakita ng karangyaan kasabay ng SONA ang panawagan naman ni Senador Juan Miguel Zubiri. On Monday's SONA, the pomp and pageantry must be toned down or outright removed in deference to all those that are suffering due to the floods that hit all around the Philippines. Nais rin ni Senador Migs na tigilan muna ang mga red carpet na tradisyon sa pagsasagawa ng SONA. Huwag tayong maging kapal muka o manhid sa pangyayari sa ating mga kababayan at dapat tigilin muna natin ang red carpet fashionista walk na complete with diamante pa at sana yung mga naglalakad sa baha at exposed sa leptospirosis ang dapat natin intindihin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isinusulong sa mga dadalo ng State of the Nation Address sa Lunes ang pagkakaroon ng simpleng kasuotan dahil sa nararanasang kalamidad sa malaking bahagi ng bansa. Taon-taon nagmimistulang fashion show ang SONA kung saan kasama sa naka-highlight sa mga ulat ang mga kasuotan ng mga dumadalo. Bukod dito, tinitingnan din ang pagbabawas ng gasto sa pagkain at kinukonsiderang maging ang pagbabawas sa bilang ng mga dadalo. Samantala, nag-request na rin sa tanggapan ng Secretary General si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, House Speaker sa 19th Congress, na alisin na ang red carpet, fanfare, fashion coverage at ceremonial tagging habang pinapanatili ang formal protocols sa SONA Day at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Wag na yung mapipilitan yung iba na talagang magpabongga-bongga dahil nga, alam mo yon, peer pressure. So kasama doon yung hindi sobrang maraming tao na nasa loob, hindi rin sobrang marangya na pagkain. At kung meron mang mga gastusin, these are actually equipments that are needed for the day-to-day work of Congress. Inihahanda na ng grupong bayan ang effigy na gagamitin sa isasagawang kilos protesta ng mga ito kasabay ng pagdaraos ng State of the Nation Address sa Lunes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Magandang tanghali, Ella. Kabilang nga sa sasabay na magsagawa ng pagkilos sa araw ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28 ay ang grupong bayan. Magmamarcha sila mula sa Tandang Sora hanggang sa makalapit sila sa Ever Mall dyan sa Commonwealth. Inaasahang dadalhin ng mga ito ang isang effigy na tinatawag nilang BBM o Bongbong Mambubudol effigy. Ayon sa Secretary General ng bayan na si Mong Palatino, sumisimbolo ang effigy sa palpak umanong pagtugon ng pamahalaan sa mga pangunahing problema ng bansa tulad ng mataas na presyo na bilihin. Ang hindi na ay sa katuparang 20 pesos na bigas o kada kilo na bigas na ipinangako ng presidente noon sa kanyang kampanya at ang patuloy na sunod-sunuran anya ng Pilipinas sa bansang Amerika. Ang tema ng ating protesta, SONA ng paniningil. Ito po ay paniningil ng taong bayan sa 3 taong pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hinahanap natin nasaan yung pangakong 20 pesos na bigas, pangako na paunlarin ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Tiniyak din ng grupo na mayroon silang nakuhang permit sa isasagawa nilang anti-SONA rally. Pero hindi anya dapat obligahin ng pamahalaan ang pagkuha ng permit sapagkat ang mga pagkilo sa Lunes ay bahagi ng tinatawag na karapatan sa pananalita. Yan man ang ating update. Balik si Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nananatili pa rin sa loob ng International Criminal Court o ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos kumpirmahin ng tagapagsalita ng ICC na si Fadi El Abdallah na walang pagbabago sa status ng dating Pangulo ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Jed Deresina. Kumpiyansa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik sa Pilipinas si FPRRD mula sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, on a scale of 1 to 10, lagpas pa rito ang kanyang tiwala na may uuwi si dating Pangulong Duterte sa bansa. Handa rin aniya siyang kumbinsihin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito kung mabibigyan siya ng pagkakataon. I would say 100 if President Marcos would invite me to Manila. I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my clan to go back to Davao. Binigyang diin ni Attorney Kaufman ang edad ni dating Pangulong Duterte na kasalukuyang 80 years old na. He's an old man. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him.
Samantala ayon pa sa lead counsel, nasa mga hukom ng ICC ang desisyon kung mapapayagan ang house arrest sa The Hague ni FPRRD, gaya ng panawagan ng ilang senador sa Pilipinas. I think such an initiative on behalf of the senators is to be welcomed because it basically expresses the will of the people. However, the judges rule on evidence and rule on risk factors. So whatever these senators say, and I welcome it, I really do welcome it, and I thank them for it. Regardless, the judges have a set of rules which they use to decide whether or not an individual should be released or not. Sa kasalukuyan, si dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya pa rin ng ICC sa The Hague matapos siyang isuko ng mga otoridad ng Pilipinas batay sa warrant of arrest ng korte. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng nararanasang pag-ulan, tuloy ang pagsasanay na ginagawa ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III bilang paghahanda sa posibleng boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Linggo. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, may reaksyon na ba si General Torre dun sa bagong kondisyon na ibinigay ni Acting Mayor Baste Duterte? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Walang reaksyon at hindi pa nagbibigay ng komento si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa mga kondisyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Pero kahapon, Ella, sinabi nito na magtutungo pa rin siya sa Rizal Memorial Coliseum kahit na hindi pa raw dumating si Baste. Ito'y dahil marami daw kasi ang nag-sponsor at yan ang gagamitin naman niya para mamigay na rin ng ayuda sa Linggo para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya naman, rain or shine, Ella, tuloy ang pag-iinsayo ni General Torre para sa kanyang charity boxing match kaya laban kay Baste Duterte. Sa video nga na ibinahagi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, makikita si General Torre na tumatakbo sa PNP Oval na basang-basa ng ulan dahil nga malakas ang buhos kaninang umaga. Ayon kay General Fajardo, 6:20 ng umaga nang tumakbo si General Torre at naka 10 rounds daw ito dyan sa PNP Oval bilang parte nga ng kanyang training para sa laban niya sa Linggo. Samantala, matapos naman Ella ang jogging, ay dumiretso agad si Torre sa isang meeting. Wala pang pahayag nga si General Torre sa mga kondisyon ni Baste Duterte. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa resulta ng 4 na araw na oil trading sa international market, maring tumaas ng nasa 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang wala namang inaasahang pagbabago o posibleng magkaroon ng 10 sentimos na rollback sa presyo ng gasolina at dagdag na 30 sentimos naman sa kerosene. Ilan sa mga dahilan ng pagbabago sa presyo ay ang inaasahang pagbaba ng inventory ng US sa krudo, gayon din ng geopolitical tensions at trade policies ng US. Umarangkada na ngayong araw ang pilot testing ng cashless payment ng pamasahe sa lahat ng istasyon ng MRT Line 3. Sa ilalim ng bagong sistema, maaari nang magamit ang mga debit at credit card, maging ang iba pang electronic wallet sa pagbabayad ng pamasahe sa MRT. Mula sa Makati City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, paano ang magiging sistema nitong cashless payment sa MRT? Credit card at maging ang e-wallet na GCash ay maaari nang ma-avail ng mga pasahero itong bagong lunsad na cashless payment sa mga istasyon ng MRT Line 3. Si
Simula ngayong araw ay isinagawa na ng Department of Transportation, Department of Information and Communication Technology at MRT Line 3 Management ang pilot testing ng cashless payment. Dito may pass lane na inilaan ang MRT Line 3 sa lahat ng istasyon para sa mga pasahero na gagamit ng cashless transaction. Sa naturang pass lane, mayroon itong scanner para sa debit at credit card. Sa mga GCash user naman, maaaring hanapin ang bagong icon na commute na kung saan magge-generate ito ng QR code at i-scan ito sa ticketing booth na inilaan para sa cashless payment. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pareho lamang ang singil at walang additional fee na ipapataw sa mga pasahero na tatangkilik nito. Ayon pa sa kalihim, sa ngayon ay inaayos pa nila ang sistema para naman sa cashless payment ng mga discounted passenger gaya ng mga estudyante, person with disability at senior citizen. Sa ngayon ay kailangan pa rin nilang pumila sa ticketing booth para makabili ng ticket na may 50% discount. Kasabay naman ng pilot testing ng cashless payment, inanunsyo naman ng DICT na pinalakas na rin nila ang free wifi sa lahat ng MRT station. Pinaplano rin ng DICT na maging ang mga bago ng tren ay magkaroon ng free wifi. Ella, ayon pa nga kay Secretary Dizon, sa ngayon ay MRT Line 3 pa lamang ang may ganitong uri ng cashless transaction. At sa mga susunod naman na pagkakataon ay asahan nga na magkakaroon na rin ito sa mga LRT, LRT Line 1 at LRT Line 2. At yan muna ang ating update mula rito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng mas pinalawig na primary care benefits ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tinatawag na YAKAP. Para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ba itong pinalawig na primary care benefits ng PhilHealth? Yes, Bernard, inilunsad nga ang bagong inisyatibo na mas pinalawig na primary care benefits ng PhilHealth. Ito ay sa ilalim ng YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Papalitan nito ang konsultasyong sulit at tama o konsulta. Sa ilalim na pinalawig na programa, dadagdagan ang bilang ng gamot at laboratory test na matatanggap ng ating mga kababayan. So mula po 21 gamot, ngayon po ay 75 gamot na po ang ating i-cover. At ito pong karagdagang gamot ay meron na po tayong ilulunsad na app kung saan po pwedeng i-avail nyo yung inyong prescription kahit saan po sa buong Pilipinas. Kung saan man po meron tayong accredited na mga pharmacies. Ilulunsad rin ang outpatient laboratory kung saan mula sa 15 beses na lab test gagawin itong 23. Isasama na rito ang cancer screening upang agad na maagapan ang sakit na cancer. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng inisyatibo. Naniniwala ang Pangulo na pangunahing makikinabang dito ay ang mga manggagawang Pilipino. Yan muna ang ating update. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Malacanang. Pinatutupad ng Department of Health ang price freeze sa 148 essential medicines sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kabilang dito ang mga gamot sa ubo, sipon, vitamins, antibiotics at mga maintenance medicine para sa diabetes at alta presyon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng deklarasyon ng state of calamity. Maaari namang i-report sa DOH at DTI hotline ang sinumang magtataas ng presyo sa mga gamot na kasama sa price freeze. Hanggang tuhod na ang baha na nararanasan sa bahagi ng Kabiasnan sa Ninoy Aquino Avenue, corner V. Medina Street, Parañaque City dahil sa baradong drainage. Agad nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA
ng mobile pump para mabilis na mapahupa ang tubig. Bukod sa Parañaque, nagsagawa rin ng clearing operations ang MMDA sa mga pumping station sa Paco, Santibanez sa Maynila, Tapayan sa C6 Road, Katmon sa Malabon at Maypaho sa Caloocan. Sangkaterbang basura ang nasala ng MMDA na naging sanhi ng matagal na paghupa ng baha. Muli rin silang nanawagan sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang baha at mapanatiling maayos ang mga pumping station. Mahigit 5,000 residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Valenzuela City. Sa Caloocan naman, Saan campus nag-type hindi po namin alam kung saan sa tubig o kasi pinagsamagit lang pinsa namin tapos balik-balik kami CR. Nagsusuka din? Nagsusuka po. Nuupo po. Sinisipon, alipunga, mga dinalagnat ng mga bata. Mahirap po. Lalo po, bihira lang ng na kukuwang gamot. Ang problema namin, CR. Kung may pagkain ka nga, pagkakain mo naman, problema ka sa CR. Diba? Tapos sa tubig, bababa sa gabi. Oo, sa ubo. May ubo ko. Nag-ano na nga lang ako nagluya at bawang, alamansi. Samantala, nakatatanggap naman sila ng libreng grocery, almusal, merienda, tanghalian at hapunan. Nagtungo naman ang Rural Health Office ng Balagtas sa evacuation center para mag-check up at magbigay ng gamot. Pero dahil sa dami na nga ng tao at nagkakaubusan ng gamot tulad ng doxycycline na iniinom para makaiwas sa sakit na leptospirosis, gayunman, nag-request na sila sa Provincial Health Office ng Bulacan para matugunan ang kakulangan ng gamot. Samantala, sa Giginto, Bulacan naman, nakita namin ang ginagawang pagbibigay ng relief sa mga barangay. Ilan sa nabigyan ng ayuda ay yung mga residente na hindi nag-evacuate sa kanilang at piniling manatili sa bahay sa kabila ng baha. Pinipilit na lang nilang lumusong sa tubig baha. Makakuha lang sila ng ayuda o relief mula sa pamahalaan. Bernard, sa ngayon, dito nga sa lugar ng Balagtas ay mapapansin natin talagang itong eskwelahan na ito ay talagang parang naging sulang dagat na kung ganitong kalalim yung tubig. At kung mapapansin natin ngayon sa aking likuran, ito na yung evacuation center na kung saan dito nga yung nagtutungo yung ating mga kababayan at narito rin yung kapitan ng barangay, yung Kapitan John Kalintan. At kasalukuyan din kapitan na sila ay nagbibigay ngayon. Kita na sa Ulto Bernard at sila ay nag-apila para sa relief goods na mamagigay sa kanila na aabot na ng nasa higit na 200 na mga packs ng relief goods na yung relief goods ay charity silba ang nakalagay at ito ay pinagkaloob ng ibang ahensya ng pamahalaan para bilang tulong sa mga residente dito, lalo na yung mga nagsasakit. At yan, yung ating latest live mula dito sa evacuation center sa Barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Balagtas, Bulacan. Samantala, patuloy na humihina ang bagyong Emong habang kumikilos palabas ng landmass ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakataas pa rin ang wind signal number 3 sa ilang mga lugar dahil sa bagyo. At para alamin ang latest sa bagyong Emong, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na yung tinatayang sentro ni Emong ay patuloy ang binabaybay itong ilang bahagi ng Northern Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang typhoon na si Emong ay, or severe tropical storm na si Emong ay tinatayang nasa may bandang vicinity ng Kalanasan, Apayao. Taglay nito, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay abot hanggang 160 kilometers per hour. Samantala dito naman sa
kanlurang bahagi nga ng gitna ng Katimugang Luzon, maging dito sa may bandang western section ng Visayas, umiiral pa rin po yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. At dito naman sa labas nga ng ating air responsibility, yung dating bagyong Dante ay napakalayo na po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit patuloy din itong nagpapaibay ng habagat kasama nga nitong bagyong si Emong at isa namang tropical storm na may international name na Crosa ay minomonitor din natin dito sa may bandang karagatang Pasipiko. Malayo din po ito at walang ganap na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ano nga ba yung mga nakataas na wind signals dahil sa bagyong si Emong? Makikita po natin dito sa ating wind signal map na yung areas na naka-highlight po ng orange, ito yung may yung mga lugar na posibleng makaranas ng lakas ng hangin na under the tropical cyclone wind signal number 3. Ito po yung northeastern portion ng Ilocos Norte, yung northern portion ng Apayao, at saka yung northwestern portion ng mainland Cagayan. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung lugar under tropical cyclone wind signal number 2. So ulitin po natin, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung wind signal, ito po yung tinatayang lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar dahil nga po sa bagyong si Emong. So wind signal number 2 nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa northern portion ng Abra, sa may bandang Batanes, sa northern at saka western portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa mga areas po na naka-highlight naman ng light blue. Ito yung natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Abra, wind signal number 1 din sa northern part ng Benguet, sa buong Kalinga, Mountain Province at Ifugao, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, at saka sa northern portion ng Isabela. So ano nga ba ibig sabihin pag may nakataas tayong mga wind signal? Ang wind signal po ay patungkol sa lakas na hangin na mararanasan sa mga lugar dahil sa bagyong si Emong, no? At sa mga nabanggit nating lugar, yung malalakas na hangin ay pwede pong makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, pwede makasira ng mga kabahayan na gawa sa light materials, or yung mga bahay na gawa sa nipa, yung mga tinatawag nating nipahat. At pwede rin pong makatumba ng ilang linya o poste ng kuryente, lalong-lalo po sa areas na may nakataas na wind signal number 3. As much as possible, manatili po muna sa loob ng bahay habang kasagsagan ng bagyo hanggat hindi pa po nalilip ang wind signal sa inyong lugar. So, ano nga ba yung mga lugar na tinamaan ng sentro ng bagyong si Emong? Kagabi, alas 10:40 ng gabi, ito ay naglandfall dito sa may bandang Agno, Pangasinan, and then binaybay itong karagatan sa kanlurang bahagi ng La Union. At kanina nga alas 5:10 ng umaga, tumama naman sa Candon City, Ilocos Sur. So sa ngayon, nandito na. Tinatayan natin nasa may bandang vicinity ng Ilocos Norte, itong tinatayang sentro ng bagyong si Emong. At inaasahan nga po natin na posible itong tuluyan ng lumayo ng kalupaan ng ating bansa. At posibleng bukas ng umaga ay nandito na siya sa northern boundary ng ating air responsibility. Inaasahan din natin from severe tropical storm category ay bahagya itong hihina into a tropical storm dahil nga sa patuloy na interaction with the landmass of the northern Luzon area. So nababawasan yung source ng moisture at nababasag din, nadidisorganize yung sirkulasyon ng hangin dahil nga po sa kabundukan ng northern Luzon area. So ulitin natin, no? Ang sentro na ng bagyo si Emong, inaasahan natin na patuloy ngang lalagpas na ng landmass ng ating bansa hanggang sa bukas ay tuloy nang lumabas ng ating air responsibility. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga pag-ulan. Gaya ng binanggit natin kanina, bukod sa bagyong si Emong ay binabantayan pa rin natin yung umiiral na habagat na pinag-iibayo ng bagyong si Emong, yung dating bagyong Dante at nung tropical storm sa labas nga ng ating air responsibility. Ilang araw na rin nag-uulan dito sa nakararaming bahagi ng Luzon at mapapansin natin ang 24-hour rainfall forecast ay patungkol po sa posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Linawin po natin na ito ang nilalaman ng ating weather advisory. Yung posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Kumbaga 24-hour period o isang araw. At inaasahan nga natin na ngayon hanggang bukas ng tanghali ay posibleng may mga lalakas sa pag-ulan. More than 200 millimeters of rain dito nga sa
Ilocos Region at maging dito sa may bandang Benguet at sa Occidental Mindoro. Samantala, heavy to intense rains, yung orange dito nga sa areas ng Central Luzon, Laguna, Cavite, Batangas, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region at maging sa lalawigan ng Cagayan. Yung yellow areas naman, including Metro Manila, tinatayang makakaranas ng moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters of rainfall. Mga kasangbahay, sa Lunes, July 28, sabay-sabay nating pakinggan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumutok sa UNTV News and Rescue Channel para sa mga update bago, habang at pagkatapos ng talumpati ng Pangulo. Abangan ang mga pinakabagong pangyayari mula umaga hanggang gabi. Dito sa SONA 2025, ang UNTV Special Coverage. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 5 na nagsasabi, "At ngayon ipinamamanhik ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.